Ang mga flash ng kamera ay tila sunod-sunod na kidlat sa loob ng Marangyang Hall, ngunit nanatiling hindi natitinag si Miguel Buenaventura sa gitna ng entablado. Matigas ang kanyang panga, malamig ang kanyang mga mata, na tila hindi nakikita ang daan-daang reporter sa kanyang harapan. Ang bawat pagkurap ng ilaw ay nag-iiwan ng pansamantalang anino sa kanyang mukha. Isang aninong mas malalim pa sa dinadala niya sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at ang ingay ng bulungan ay biglang humina, napalitan ng isang nakabibiminging pag-aabang. Inanunsyo ko ang press conference na ito para sa isang dahilan. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Gaya ng alam ninyong lahat, ang aking nag-iisang anak na si Leo ay hindi pa nagsasalita sa loob ng 6 na buwan. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Sinubukan ko na ang lahat. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamahuhusay na therapist. Walang nangyari. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa isang iglap, nakita ng lahat ang desperasyon na pilit niyang itinatago. Kaya ngayon gagawin ko ang huli kong paraan. Nagkaroon ng paggalaw sa mga manonood. Inihanda ng lahat ang kanilang mga kamera at recorder. Pakakasalan ko. Ipinahayag niya. Bawat salita ay tila isang martilyo na pumupukpok sa katahimikan. Ang sinumang babae na makapagpapabalik sa boses ng aking anak. Isang malakas na hiyawan at bulungan ang pumuno sa hangin. Ang mga tanong ay nagsimulang magpaulanan na parang mga bala. Ngunit hindi pa tapos si Miguel. At bilang kabayaran, dagdag niya, ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng aking yaman. Ang anunsyo ay isang pagsabog. Ang buong silid ay nagkagulo. Ngunit para kay Miguel, ang ingay sa kanyang paligid ay wala kumpara sa nakabibinging katahimikan na naghihintay sa kanya sa bahay. Hindi na niya hinintay ang mga tanong. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papalayo, habang ang kanyang mga security guard ay humaharang sa nagkakagulong mga mamamahayag. Miguel! Isang matigas na boses ang pumigil sa kanya bago pa man siya makarating sa exit. Si Doña Esmeralda, ang kanyang biyenan, ay nakatayo roon. Ang tindig ay puno ng awtoridad at ang mga matay nag-aapoy sa galit. Ano ang kahibangang ito? Nanggigigil na tanong ng matanda. Sinisira mo ang alaala ng anak ko. Pinapalitan mo si Isabela na parang isa lamang siyang lumang sapatos. Tiningnan ni Miguel ang babae nang walang emosyon. Wala itong kinalaman kay Isabela. Ito ay para kay Leo. Para kay Leo? O para sa sarili mo? Ganti ni Doña Esmeralda. Ang boses ay parang lason. Hindi mo matanggap na nabigo ka bilang isang ama, kaya naghahanap ka ng milagro mula sa kung sinong oportunista. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Simpleng sagot ni Miguel, bago ito tinalikuran at nagpatuloy sa paglalakad. Ang bawat hakbang papalayo sa babae ay isang hakbang papalapit sa kanyang personal na impyerno. Ang biyahe pawi ay mabilis at tahimik. Ang malawak na mansyon ng mga Buenaventura ay sumalubong sa kanya, hindi bilang isang tahanan, kundi bilang isang malaking mausoleo ng mga alaala. Bawat sulok, bawat muebles ay may dalang anino ni Isabela, ang kanyang yumaong asawa. Ngunit hindi ang mga aninong iyon ang pinakamasakit. Dahan-dahan siyang umakyat sa ingranding hagdanan. Ang bawat yabag ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Huminto siya sa tapat ng isang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakaupo sa tabi ng bintana, ang 5 taong gulang na si Leo. Nakatingin lamang ito sa labas, sa hardin, kung saan dati silang naglalaro. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito kumikibo. Ang mga mata nito ay blanko. Isang perpektong salamin ng kawalan. Naalala ni Miguel ang dati. Ang mataginting na halakhak ni Leo na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang malambing na boses nito na tumatawag sa kanya ng papa. Ang mga masasayang sigaw nito tuwing naghahabulan sila ni Isabela sa hardin.
Ngunit alaala na lang ang lahat ng yon. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw si Isabela dahil sa isang pambihirang sakit sa puso. At 6 na buwan na ring kinuha ng kalungkutan ang boses ng kanyang anak. Lumapit si Miguel at lumuhod sa harap ni Leo. Hinawakan niya ang maliliit nitong kamay. Malamig, walang buhay. Leo, anak, bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag. Nandito na si Papa. Walang reaksyon. Tila hindi man lang narinig ng bata ang kanyang sinabi. Tumingin si Miguel sa mga mata ng kanyang anak. Naghahanap ng kahit anong kislap, kahit anong bakas ng batang dati niyang kilala. Ngunit wala. Wala siyang nakita, kundi isang malalim at madilim na balon ng katahimikan. At sa sandaling iyon, ang makapangyarihang bilyonaryo na si Miguel Buenaventura, ang lalaking kayang bilhin ang lahat, ay naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging dukha. Dahil ang tanging yaman na gusto niya sa mundo, ang boses ng kanyang anak, ay hindi niya kayang bilhin. Ang sakit ay kumalat sa kanyang dibdib, isang pamilyar na hapdi na halos hindi na niya makayanan. Sa isang maliit at simpleng apartment sa kabilang dako ng syudad, isang babae ang nanonood ng lumang telebisyon. Muling ipinapalabas ang balita tungkol sa alok ni Miguel Buenaventura. Nakatitig ang babae sa larawan ng malungkot na batang si Leo at ang kanyang sariling mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi niya namalayan, ang kanyang kamay ay napahawak sa isang simpleng kwintas sa kanyang leeg, isang maliit na lock na may nakaukit na pangalan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ibinulong niya sa hangin ang isang pangako, isang panata na tanging siya at ang mga bituin ang nakarinig. Pangako anak, tutulungan ko siya. Hawak ni Liana ang isang manipis na folder. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang pinagpapawisan sa kabila ng malamig na hangin mula sa aircon ng waiting area. Sa loob ng folder ay isang resume na maingat niyang binuo. Isang resume na puno ng kasinungalingan. Nakasaad doon na siya ay si Liana Reyes, isang simpleng kasambahay na may ilang taong karanasan sa pag-aalaga ng bahay. Wala ni isang salita tungkol sa kanyang master's degree in special education. Wala ni isang bakas ng kanyang pagiging isa sa pinakamahuhusay na guro sa kanyang larangan. Para makapasok sa kaharian ng mga Buenaventura, kailangan niyang itago kung sino talaga siya. Kailangan niyang maging isang anino, isang taong hindi kapansin-pansin. Liana Reyes, isang matandang mayordoma, ang tumawag sa kanyang pangalan. Tumayo si Liana. Pinilit na pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Ako po. Iginiya siya sa isang malawak na silid-aklatan na puno ng mga librong mukhang hindi pa nabubuklat. Sa gitna nito, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa dark mahogany, ay nakaupo si Doña Esmeralda. Ang kanyang puting buhok ay perpektong nakaayos at ang bawat alahas sa kanyang katawan ay sumisigaw ng kapangyarihan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay kasing talas ng kutsilyo. Maupo ka, utos nito. Hindi man lang ngumiti. Umupo si Liana. Ipinatong ang folder sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang bawat titig ng matanda na tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Liana Reyes, sabi ni Doña Esmeralda, binabasa ang pekeng resume na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Sabi rito, ay may karanasan ka na. Saan ka huling nagtrabaho? Handa na si Liana para sa tanong na ito. Sa isang pamilyang dayuhan po, ma'am, pero bumalik na po sila sa kanilang bansa. Tumango-tango ang matanda. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa mukha. At bakit mo gustong magtrabaho dito? Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Para sa pera ng anak ko? Napayuko si Liana. Ito na ang pinakamahalagang parte. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Kailangan ko po ng trabaho, ma'am.
Sabi niya sa mahinang boses. Pero ang totoo po, napanood ko sa balita ang tungkol sa apo ninyo. Naawa po ako sa bata. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Awa! Lahat ng tao ay naaawa. Hindi awa ang kailangan ng apo ko. Alam ko po, mabilis na sagot ni Liana. Itinaas ang kanyang tingin. Sa isang iglap, hinayaan niyang makita ng matanda ang sinseridad sa kanyang mga mata. Kailangan niya po ng isang taong mag-aalaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Isang taong maglilinis ng kanyang kwarto, maghahanda ng kanyang pagkain, at mananatili sa tabi niya kahit hindi siya nagsasalita. Iyon lang po ang maiaalay ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sinuri muli ni Doña Esmeralda si Liana. Marahil ay nakita nito ang isang babaeng simple, isang babaeng mukhang hindi maghahangad ng yaman, isang babaeng madaling kontrolin. Sige, sabi ng matanda sa wakas. Magsisimula ka bukas, pero tatandaan mo ito. Idinuro nito ang isang daliri kay Liana. Isa ka lang katulong. Ang trabaho mo ay maglinis. Huwag na huwag kang makikialam sa pag-aalaga kay Leo. May mga doktor siya para doon. Maliwanag? Opo, ma'am. Maliwanag po. Sagot ni Liana, habang sa loob-loob niya ay isang maliit na tagumpay ang kanyang ipinagdiriwang. Nakapasok na siya. Iyon ang mahalaga. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang buhay bilang isang anino sa mansyon. Ang bahay ay malaki at napakaganda, ngunit malamig. Tila bawat muebles ay may sapot ng kalungkutan. Ang mga katulong ay gumagalaw nang walang ingay, takot na makagawa ng anumang pagkakamali. At sa unang pagkakataon, nakita niya nang malapitan si Leo. Nasa hardin ang bata, nakaupo sa isang bench. Sa kanyang harapan ay isang rosas na nalantana at nalagas na ang mga talulot. Nakatitig lang doon si Leo, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi siya gumagalaw. Tila isa siyang estatwa na gawa sa porselana. Maganda ngunit basag sa loob. Nadurog ang puso ni Liana. Nakita niya sa mga mata ni Leo ang parehong kawalan na minsan na rin niyang nakita sa salamin. Lumingon-lingon si Liana. Walang ibang tao sa paligid. Ang ibang katulong ay abala sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit, kunwari ay may dinadampot na mga tuyong dahon. Nang nasa tabi na siya ng bench at habang nakatalikod sa mga CCTV camera na alam niyang nakakalat sa paligid, ginawa niya ang isang bagay na mapangahas. Gamit ang kanyang kamay, dahan-dahan niyang ginawa ang sign language para sa salitang bulaklak. Isang simple at mabilis na galaw. Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi tumitingin sa bata. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ito. Isang bahagyang paggalaw. Isang mabilis na pagkurap ng mga mata ni Leo. Ang tingin nito ay sumunod sa kanyang kamay sa loob lamang ng isang segundo. Iyon lang. Ngunit para kay Liana, ang segundong yon ay isang sinag ng araw. Sa gitna ng isang madilim na kalangitan, may pag-asa. Sa loob ng kanyang opisina, nakakunot ang noo ni Miguel habang pinapanood ang security monitor. Nakita niya ang lahat, ang paglapit ng bagong katulong, ang kakaibang galaw ng kamay nito. Hindi niya maintindihan kung ano yon, pero may nagsasabi sa kanyang hindi iyon ordinaryo. Isang bagong pagdududa ang nabuo sa kanyang isipan. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang mga gawain, dumaan si Liana sa tapat ng kwarto ni Leo. Bukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nakahiga na ang bata sa kama, ngunit dilat na dilat ang mga mata, nakatitig sa kisame. Ang yaya nito ay nakaupo sa isang silya sa sulok, inaantok na. Pumasok si Liana nang walang ingay. Ako na po muna ang magbabantay. Bulong niya sa yaya. Magpahinga na po kayo. Nakahinga ng maluwag ang yaya at lumabas. Naiwan si Liana kasama ang bata. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama, kung saan hindi siya makikita mula sa pinto. Tumingin siya kay Leo
At sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana, nagsimula siyang kumanta. Hindi gamit ang kanyang boses, kundi gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumayaw sa hangin. Bumubuo ng mga hugis na nagsasabi ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa mga bituin na nakikinig at sa buwan na laging nagbabantay. Isang kantang pampatulog na puno ng pagmamahal at pangako na hindi ito nag-iisa. Hindi niya alam kung naiintindihan siya ng bata, ngunit ipinagpatuloy niya lang. Ito ang tanging paraan na alam niya para abutin ang isang kaluluwang nalulunod sa katahimikan. Biglang bumukas ng tuluyan ng pinto. Napatigil si Liana, ang kanyang mga kamay ay nanigas sa hangin. Napatitig siya sa taong nakatayo sa may pintuan, si Miguel Buenaventura. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ang mga mata ay nagbabaga sa galit. "Anong ginagawa mo sa kwarto ng anak ko?" tanong nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang galit ni Miguel ay tila isang pader na yelo na biglang itinayo sa pagitan nila ni Liana. Naramdaman niya ang panginginig ng babae sa ilalim ng kanyang titig, ngunit hindi nito napawi ang apoy sa kanyang dibdib. Mabilis niyang hinawakan ito sa braso at kinaladkad palabas ng kwarto. Isinara ang pinto ng walang ingay para hindi magising ang bata. Nang nasa pasilyo na sila, binitawan niya ito ng may puwersa. Napasandal si Liana sa pader. "Huwag mong sasabihing hindi kita binalaan," mariing sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Ikinulong niya ito sa pagitan ng kanyang mga braso na nakatukod sa pader. "Isa ka lang katulong. Ang trabaho mo ay ikinulong niya ito sa pagitan ng kanyang mga braso na nakatukod sa pader. "Isa ka lang katulong. Ang trabaho mo ay maglinis, magluto, at sumunod sa utos. Hindi mo trabahong maging doktor o therapist ng anak ko. Naiintindihan mo ba?" Hindi makagalaw si Liana. Naamoy niya ang mamahaling pabango ni Miguel, kasama ng isang bakas ng alak at puyat. Pero higit sa lahat, naramdaman niya ang bigat ng sakit na dinadala nito. Sa ilalim ng galit, nakita niya ang isang amang nasasaktan at natatakot. "Opo, sir." Halos pabulong niyang sagot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. "Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kanina. Ang pakikipag-usap kay Leo ay para lamang sa mga profesional na binabayaran ko." Pagdidiin pa ni Miguel, bago ito tumalikod at naglakad palayo, iniwan si Liana na nanginginig at nakasandal sa malamig na pader. Kinabukasan, naging doble ang pag-iingat ni Miguel. Inutusan niya ang head of security na tutukan ang bawat galaw ni Liana sa mga monitor. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, isang bahagi niya ang hindi mapakali. Ang imahe ng mga kamay ng babae na tila sumasayaw sa hangin ay bumabagabag sa kanya. Nang hapong iyon, umupo si Miguel sa likod ng one-way mirror ng therapy room ni Leo. Sa loob, kasama ng kanyang anak ang isa sa pinakamahal na child behavioral specialist sa bansa. Gumagamit ito ng mga imported na laruan at makukulay na flashcards, nagsasalita sa malumanay at scripted na boses. "Come on, Leo. Can you point to the red ball?" Red ball? Pero si Leo ay nanatiling parang manika. Nakatingin lang ito sa kawalan, tila hindi naririnig ang anumang sinasabi ng therapist. Pagkatapos ng isang oras, sumuko ang babae. Lumabas ito ng silid at humarap kay Miguel na may malungkot na iling. "I'm sorry, Mr. Buenaventura. There's no response. We will try again next week." Naramdaman ni Miguel ang pamilyar na pagbigat ng kanyang dibdib. Ang dami na niyang binayaran. Ang dami ng sumubok. Pero lahat sila, pare-pareho lang ang sinasabi. Lahat sila, sumusuko. Bumalik siya sa kanyang opisina, dala ang kabiguan. Binuksan niya ang security monitor para sana magtrabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang screen.
ang camera sa playroom ni Leo. Nandoon si Liana, nag-aayos ng mga laruan. Nanonood lang si Miguel, naghahanap ng anumang kahina-hinalang galaw. Maingat na inilalagay ni Liana ang mga libro sa estante. Inayos niya ang mga kotse-kotsehan. Pagkatapos ay binuhat niya ang isang kahon ng mga building blocks. At bigla, tila aksidente siyang natapilok. Kumalat ang mga blocks sa sahig. Ngunit napansin ni Miguel na hindi ito ordinaryong blocks. Ang iba ay may mga letra at numero, pero ang ilan ay may mga larawan ng iba't ibang hugis ng kamay. Mabilis na lumuhod si Liana para pulutin ang mga ito, ngunit hinayaan niyang manatili sa sahig ang ilan na malapit kay Leo. Si Leo, na kanina pa nakaupo sa isang sulok, ay napatingin sa mga nagkalat na laruan. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa paghinga ni Miguel. Dahan-dahang iniunat ng bata ang kanyang daliri. Hindi nito hinawakan ng block, ngunit marahan nitong sinundan ang guhit ng isang simbolo sa ibabaw nito. Isang kamay na ang hugis ay katulad ng ginawa ni Liana sa hardin. Ang simbolo para sa bulaklak. Isang segundo lang itong nangyari. Pagkatapos ay muling ibinalik ni Leo ang kanyang kamay at tumitig sa kawalan. Pero nakita ni Miguel. Malinaw na malinaw. Ni-rewind niya ang recording. Pinanood niya ulit. At ulit. May reaksyon. Isang maliit. Halos hindi mapansing reaksyon. Pero iyon na ang pinakamalaking progreso na nakita niya sa loob ng 6 na buwan. Sino ang babaeng ito? Ang pagdududa ni Miguel ay napalitan ng isang nakakabaliw na kuryosidad. Sa hapagkainan ng gabing iyon, tila may sariling mundo si Miguel. Hindi niya pinapansin ang pag-uusap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo na bisita niya. Ang kanyang atensyon ay palihim na nasa kay Liana na naghahain ng pagkain. Napansin ito ni Doña Esmeralda. "Liana," biglang tawag nito sa gitna ng kanilang usapan na ikinagulat ng lahat. "Mukhang marami kang libreng oras. Pagkatapos dito, gusto kong ayusin mo ang lahat ng libro sa silid-aklatan. Ayusin mo ayon sa apelyido ng may akda. At pagkatapos ay ayon sa taon ng pagkakalimbag. Gusto kong matapos yan bago ka matulog." Ito ay isang imposibleng utos. Libo-libo ang libro sa silid-aklatan. Ito ay isang malinaw na pagpapahiya. Nagulat ang ibang mga katulong, ngunit si Liana ay tumangulang. "Masusunod po, ma'am." Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape ang mga bisita, sumilip si Miguel sa silid-aklatan. Nakita niya si Liana doon, hindi nagrereklamo, kundi sistematikong ginagawa ang pinag-uutos. Mayroon siyang sariling sistema, mabilis at episyente. May talino sa bawat galaw niya na hindi nababagay sa isang ordinaryong katulong. Hindi na siya nakatiis. Hating gabi na. Hindi makatulog si Miguel. Ang kanyang isip ay puno ng imahe ni Leo na hinahaplos ang block at ni Liana na walang kahirap-hirap na nag-oorganisa ng isang buong library. Naglakad-lakad siya sa pasilyo para magpahangin. Huminto siya nang makita niya ang isang anino sa may bintana sa dulo ng pasilyo. Si Liana. Tapos na ito sa kanyang gawain at nakatingin lang sa kalangitan, sa kabilugan ng buwan. Akma na sanang tatalikod si Miguel nang marinig niya ang isang bulong. Isang bulong na puno ng sakit at pangungulila na tila kayang bumasag ng puso. "Sana napatawad mo na ako, anak." Napatigil si Miguel. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Anak? Ang babaeng ito, ang misteryosong katulong na tila may hawak na susi sa katahimikan ng kanyang anak, ay may sarili palang tinatagong kalungkutan. Isang sikretong mas malalim pa sa inaakala niya. Ang bulong na binitiwan ni Liana sa hangin ay para sa kanyang anak, ngunit ang boses na sumagot ay mula sa dilim sa kanyang likuran. "Anak?" Ang boses ni Miguel Buenaventura ay hindi galit. Ito ay tahimik, nagtatanong, at dahil doon, mas lalo itong nakakakilabot. Napatalon si Liana sa gulat at mabilis na humarap. Nakatayo si Miguel sa pasilyo. Ang mukha ay bahagyang natatabunan ng anino
Ngunit sapat ang liwanag para makita niya ang matinding kuryosidad sa mga mata nito. Hindi na niya ito kayang takasan. Sumunod ka sa akin. Mahinang utos nito. Walang imik na sumunod si Liana. Ang bawat hakbang sa malawak na pasilyo patungo sa opisina ni Miguel ay tila isang martsa patungo sa kanyang paghuhukom. Isinara ni Miguel ang pinto sa kanilang likuran at ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang sentensya. Hindi nagsalita si Miguel. Sa halip lumakad ito patungo sa kanyang mesa at may pinindot sa isang tablet. Biglang umilaw ang isang malaking screen sa pader at napanood ni Liana ang kanyang sarili. Napanood niya ang kanyang sarili sa hardin, pasimpleng gumagawa ng sign para sa bulaklak. Napanood niya ang kanyang sarili sa playroom. Aksidenteng itinutumba ang mga blocks. Ang camera ay naka-zoom in sa kamay ni Leo. Sa halos hindi mapansing pag-trace nito sa simbolo. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Alam na nito. Lahat ng kanyang pag-iingat ay nawalan ng saysay. Sino ka ba talaga? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Hindi ka isang simpleng katulong. Ang mga galaw mo, ang mga kilos mo, lahat ay may layunin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napabuntong hininga si Liana. Tapos na ang pagpapanggap. Tiningnan niya si Miguel ng diretso sa mga mata, handa nang harapin ang anumang kahinatnan. Ang pangalan ko ay Liana Reyes. Panimula niya, ang kanyang boses ay naging mas matatag. At isa akong guro. Isang special education teacher, specializing in children with selective mutism and non-verbal communication. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Mula sa pagdududa, naging pagtataka, at pagkatapos ay isang bakas ng pag-unawa. Kung isa kang guro, bakit ka nag-a-apply bilang katulong? Tanong nito. Ang boses ay mas kalmado na ngayon. Ito ang tanong na kinatatakutan niya. Yumuko si Liana, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. May mga personal na dahilan po, sir. Kinailangan kong tumigil sa pagtuturo. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Ang sabihin ang buong katotohanan, ang tungkol sa kanyang anak, sa sakit nito, sa kanyang pagkawala, ay parang pagbubukas ng isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Hindi na nagpumilit pa si Miguel. Tila naramdaman nito na may isang hangganan siyang hindi dapat tawirin. Sa halip, lumakad ito papalapit sa kanya. Ang ginagawa mo? Sign language. Gumagana ba talaga yan? Tanong nito. Ang desperasyon ay muling bumabalik sa kanyang boses. Hindi po ito magic, paliwanag ni Liana. Pero para sa isang batang tulad ni Leo, na ang mundo ay naging napakaingay at nakakatakot, ang katahimikan ng sign language ay maaring maging isang ligtas na lugar. Isang tulay para muli siyang kumonekta sa mundo nang hindi napipilitang gumamit ng boses na nagdudulot sa kanya ng trauma. Tinitigan siya ni Miguel ng matagal na tila tinitimbang ang bawat salita niya. Nakita ni Liana ang pagtatalo sa kanyang mga mata, ang pride ng isang bilyonaryo laban sa pag-asa ng isang ama. Sa huli, ang ama ang nanalo. Sige, sabi ni Miguel sa wakas. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Pero gagawin natin ito sa paraan ko. Lihim. Walang dapat makaalam, lalo na si Doña Esmeralda. Nagulat si Liana. Hindi niya ito inaasahan. Pero paano po? Mula ngayon magkikita tayo sa silid-aklatan tuwing hating gabi. Kapag tulog na ang lahat, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Ikaw, ako, at si Leo, tuturuan mo kami. Pero sa umaga, isa ka pa ring katulong, walang magbabago. Tumingin siya kay Liana, ang mga mata ay seryoso. Patunayan mo sa akin, sabi nito. Patunayan mong tama ka. Bigyan mo ako ng dahilan para maniwala. Tumango si Liana. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang panibagong pag-asa. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya,
At doon, sa gitna ng gabi, sa loob ng opisinang saksi, sa maraming bilyong pisong kasunduan, isang bagong uri ng kontrata ang nabuo. Isang lihim na kasunduan sa pagitan ng isang desperadong ama at isang nasugatang guro na pinagbuklod ng iisang hangarin, ang maibalik ang nama ang ngiti sa isang batang nalunod sa katahimikan. Kinagabihan, natupad ang kanilang usapan. Dinala ni Miguel ang natutulog na si Leo sa silid-aklatan. Maingat niya itong inihiga sa isang mahabang sofa. Nagulat si Liana nang makita kung gaano kaingat at kalambing si Miguel sa kanyang anak. Isang panig nito na hindi pa niya nakikita. Umupo sila sa sahig, sa tabi ng natutulog na bata. Ano ang una nating gagawin? Tanong ni Miguel sa pabulong na boses. Ngumiti si Liana. Ang pinakamahalagang mga salita muna, sabi niya. Kinuha niya ang kamay ni Miguel. Mainit ito at magaspang, kamay ng isang taong sanay magtrabaho kahit pa sa opisina. Itinuro niya kung paano gawin ang sign para sa papa. Pagkatapos, itinuro niya ang sign para sa Leo. At pagkatapos, ang sign para sa mahal kita. Paulit-ulit na ginagaya ni Miguel ang mga galaw. Ang kanyang mga kilay ay magkasalubong sa konsentrasyon. Sa una ay nahihirapan siya. Ang kanyang mga daliri ay matigas at hindi sanay. Ngunit hindi siya sumuko. Habang ginagabayan siya ni Liana, ang kanilang mga kamay ay madalas magdikit sa bawat pagdampi ng kanilang mga balat. Isang kakaibang kuryente ang dumadaloy kay Liana. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa isang pagkakataon, napatingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada lang ang layo. Nakita ni Liana ang pagod sa mga mata ni Miguel, pero nakita rin niya ang pag-asa na unti-unting sumisibol. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Si Leo, na akala nila ay mahimbing na natutulog, ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga talukap ay kumurap. At pagkatapos, ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang gumawa ng isang pamilyar na hugis, ang sign para sa papa. Napatingin sina Miguel at Liana sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa gulat at tuwa. At sa unang pagkakataon, isang maliit, halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang matandang anino ang dumaan sa pasilyo sa labas ng silid-aklatan. Huminto ito nang marinig ang isang mahinang tunog sa loob, isang pigil na tawa. Si Doña Esmeralda. Idinikit niya ang kanyang tenga sa makapal na pinto na gawa sa kahoy. Ang kanyang muka ay nababalutan ng matinding pagdududa. Ang mga sumunod na gabi ay naging isang lihim na ritual para kay Miguel. Ang oras bago maghating gabi na dati puno ng alak at malungkot na pag-iisa ay napalitan ng isang sabik na pag-aabang. Ang silid-aklatan, na dati simbolo ng malamig na yaman, ay naging isang santuwaryo, isang mainit na espasyo kung saan ang katahimikan ay hindi nakakabingi, kundi puno ng kahulugan. Pinapanood niya si Liana habang itinuturo nito ang bawat sign. Ang kanyang paghanga para sa babae ay lumalalim gabi-gabi. Hindi lang ang talino nito ang kanyang nakikita, kundi ang walang kapantay na pasensya. Ang paraan ng pagngiti nito tuwing nakukuha niya ang isang sign, ang paraan ng pagkinang ng mga mata nito kapag tinitingnan si Leo. Lahat ng iyon ay dahan-dahang tumutunaw sa yelo na matagal nang bumalot sa kanyang puso. Isang gabi, habang tinuturuan siya ni Liana ng sign para sa pamilya, hindi makuha ni Miguel ang tamang forma ng kanyang mga kamay. "Hindi, ganito sir," sabi ni Liana. "Ang boses ay malambing. Kailangan magkadikit ang dulo ng mga daliri mo." Umupo ito nang mas malapit at marahang hinawakan ng kanyang kamay para ayusin ang posisyon nito. Ang kanyang palad ay malambot at mainit. Isang stark na kaibahan sa magaspang at sanay sa pirmahan na niyang kamay. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Miguel. Isang pamilyar, ngunit matagal nang nawalang pakiramdam. Napatingin siya
sa kanilang magkadikit na mga kamay at pagkatapos ay sa mukha ni Liana. Hindi nito napansin ang kanyang pagtitig. Ang buong atensyon nito ay nasa pagtuturo. At sa sandaling iyon, hindi na siya si Liana Reyes, ang katulong, o si Liana Reyes, ang guro. Para kay Miguel, siya ay si Liana na lang. Isang babaeng may kakayahang magdala ng liwanag sa pinakamadidilim na sulok ng kanyang buhay. Ayan, tama na, sabi nito. Binitawan ang kanyang kamay at ngumiti. Pero ang init ng palad nito ay nanatili sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay dumating makalipas ang 1 linggo. Hapon iyon at naglalaro si Leo sa sahig ng kanyang playroom. Pumasok si Miguel, dala ang pagod mula sa maghapong meeting. Si Liana ay nasa isang tabi, nagtutupi ng mga damit ng bata. Biglang tumuro si Leo sa isang estante kung saan nakalagay ang paborito nitong laruang kotse. Tumingin ito kay Miguel, ang mga mata ay puno ng paghahangad. At pagkatapos, itinaas nito ang maliit na kamay at ginawa ang sign na katuturo lang sa kanila ni Liana. Ang sign para sa kotse. Napatigil si Miguel. Ang pagod sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Napatigil si Miguel. Ang pagod sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Lumapit siya. Hindi makapaniwala sa nakikita. Inulit ni Leo ang sign. Mas malinaw ngayon. Gusto mo ang kotse? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Tumango si Leo. Kinuha ni Miguel ang laruan at ibinigay sa anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakita niya ang isang tunay na ngiti sa mga labi ni Leo. Isang ngiting umabot hanggang sa mga mata nito. Hindi napigilan ni Miguel. Lumuha siya. Mabilis niya itong pinunasan. Ngunit nakita na yon ni Liana. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Liana, nakita ni Miguel ang parehong tuwa na nararamdaman niya. Walang salitang namagitan, ngunit sa tingin na yon, nagkaroon sila ng isang koneksyon na mas malalim pa sa kanilang lihim na kasunduan. Isang pag-unawa na tanging 2 taong nakasaksi ng isang milagro ang makakaintindi. Naging mas madalas ang mga sandaling iyon. Ang mga pader na itinayo ni Miguel sa kanyang paligid ay unti-unting gumuho. Nagsimula siyang magkwento kay Liana, hindi bilang amo, kundi bilang isang kaibigan. Ikinuwento niya ang masasayang alaala niya kasama si Isabela. Ngunit sa unang pagkakataon, ikinuwento rin niya ang kanyang mga pagsisisi, ang mga gabing ginugol niya sa opisina, sa halip na sa bahay, ang mga pangakong hindi niya natupad. Inakala ko noon na ang pagbibigay ng lahat ng material na bagay ay sapat na. Pag-amin niya isang gabi habang nagkakape sila sa library pagkatapos ng kanilang session. Ngayon ko lang naintindihan na ang pinakamahalagang bagay pala, ang oras, ay hindi ko na maibabalik. Nakikinig lang si Liana. Hindi siya hinuhusgahan. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na paanyaya para ilabas niya ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. At sa paggawa noon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang pagbabago kay Miguel ay hindi lingid sa kaalaman ng buong mansyon, lalo na ni Doña Esmeralda. Nakikita niya ang madalas na pagngiti ng kanyang manugang. Napapansin niya ang bagong sigla sa mga mata nito tuwing kasama si Leo. At higit sa lahat, napapansin niya ang paraan ng pagtingin nito sa bagong katulong. Isang gabi sa hapagkainan, habang naghahain si Liana ng ulam, aksidenteng nahulog ni Miguel ang kanyang kubyertos. Sabay silang yumuko para pulutin ito. Sa ilalim ng mesa, nagtama ang kanilang mga kamay. Ngunit bago pa sila makatayo, dahan-dahang ginawa ni Miguel ang isang sign gamit ang kanyang libreng kamay, ang sign para sa salamat. Ngumiti si Liana. Isang maliit, lihim na ngiti na para lamang sa kanya. Nakatayo na sila pareho at nagpatuloy na tila walang nangyari. Ngunit mula sa kabilang dulo ng mesa, nakita ni Doña Esmeralda ang lahat. Ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Liana, ang kakaibang galaw sa kamay ni Miguel,
Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit sapat na yon para kumpirmahin ang kanyang hinala. May namamagitan sa kanila, isang bagay na hindi niya maintindihan at lahat ng hindi niya kontrolado ay isang banta. Kinabukasan tumawag si Doña Esmeralda sa isang numero sa kanyang telepono. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. "Armando?" sabi niya sa taong nasa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. "Kailangan ko ng serbisyo mo. Mayroon akong ipapaimbestiga." Ibinigay niya ang pangalan. "Liana Reyes, alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan." Utos niya habang nakatingin sa bintana kung saan natatanaw niya si Liana na masayang nakikipaglaro kay Leo sa hardin. Bawat madilim na kabanata ng buhay niya, bawat sikreto, ibinaba niya ang telepono. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung may itinatago ang babaeng iyon, ilalabas niya ito sa liwanag at gagamitin para sirain ito, piraso por piraso. Ang araw ay perpekto. Para kay Liana, ang salitang iyon ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa isang malambot na kumot, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, sa pinakatagong sulok ng hardin ng mga Buenaventura, ang salitang iyon ay muling nabuhay. Naglihi siya ng isang ideya, isang lihim na piknik, isang paraan para makalabas sila sa malamig na pader ng mansyon at maranasan ang init ng araw. Sa kanyang sorpresa, pumayag si Miguel ng walang pag-aalinlangan. "Para tayong mga espiya," biro ni Miguel habang inilalabas ang mga sandwich mula sa basket. Isang bagay na halatang hindi niya sanay gawin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liana na nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, hindi ang kanyang karaniwang business suit. Wala ang CEO ng Buenaventura Corp. Ang kasama niya ngayon ay si Miguel, ang ama. Si Leo ay nakaupo sa pagitan nila. Masigla ang mga mata, tila namamangha sa kulay ng mga bulaklak at sa huni ng mga ibon. May hawak silang isang makulay na picture book. "Okay, Leo," sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng sigla. "Ano ito?" Itinuro niya ang larawan ng isang aso at ginawa ang sign para sa aso. Ginaya ni Leo ang sign, halos perpekto. Pumalakpak si Miguel na parang isang batang nanalo sa isang laro. Ang purong tuwa sa mukha nito ay nakakahawa. Sa sandaling iyon, silang tatlo ay parang isang tunay na pamilya. Isang pamilyang naglalaro sa ilalim ng araw, malayo sa mga anino ng nakaraan. Inilipat ni Liana ang pahina. Sa pagkakataong ito, itinuro niya ang kanyang sarili. Ngumiti siya at dahan-dahang ginawa ang sign para sa kanyang pangalan. "Liana." Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng konsentrasyon. Tumingin ito sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa kanyang mukha. Pinag-aaralan nito ang bawat galaw. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ibinuka ni Leo ang kanyang bibig. Walang tunog na lumabas sa simula. Ngunit nakita ni Liana ang pagsisikap sa maliit nitong lalamunan, ang panginginig ng mga labi nito. Tila sinusubukan nitong itulak ang isang napakabigat na pinto na matagal nang nakasara. Napahinto sa paghinga si Liana. Maging si Miguel ay natigilan. Ang buong mundo ay tila huminto, nag-aabang. "Lili!" Isang mahinang-mahinang tunog, halos isang hangin lang, ngunit narinig nila ito, malinaw na malinaw. Ang tunog ay isang pabulong na salita, garalgal at hindi perpekto. Ngunit para sa kanila, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Hindi na isang sign, isang salita. Nabitawan ni Miguel ang libro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng luhang hindi na napigilan. Tumingin siya kay Liana. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkamangha at pasasalamat. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata.
Napatingin siya kay Leo na ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong pagtataka sa sarili nitong nagawa. Bago pa man makapag-react si Liana, naramdaman na lang niya ang malalakas na braso ni Miguel na bumuhat sa kanya. Sa sobrang tuwa, binuhat siya nito mula sa pagkakaupo. Niyakap ng mahigpit at inikot-ikot sa hangin. Narinig mo ba yon, Liana? Narinig mo ba? Paulit-ulit na sabi ni Miguel. Ang boses ay basag sa emosyon. Tumatawa siya habang umiiyak. Natawa na rin si Liana habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Oo, narinig ko. Nang ibinaba siya ni Miguel, ang kanilang mga mukha ay magkalapit na magkalapit. Ang kanilang pagtawa ay humina, napalitan ng isang matinding sandali ng katahimikan. Nakita ni Liana sa mga mata ni Miguel ang lahat, ang pasasalamat, ang paghanga, at isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na nagpakabog sa kanyang puso. Nawala ang amo at ang katulong. Nawala ang bilyonaryo at ang guro. Ang natira na lang ay 2 taong pinag-isa ng isang milagro. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng makapal na mga halaman sa kabilang dulo ng hardin, may isang aninong hindi gumagalaw. Click. Ang tunog ng isang long-range camera lens ay napakabilis at napakahina, nilamon ng hangin. Ngunit ang imaheng nahuli nito ay malinaw. Ang isang lalaki at isang babae sa ismo sa isang mahigpit at masayang yakapan. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit, tila malapit ng maghalikan. Mabilis na ipinadala ng pribadong investigador ang larawan mula sa kanyang cellphone. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang file na naka-attach sa email na katatanggap lang niya mula sa kanyang source sa probinsya. Isang scanned document. Pinindot niya ang forward, message sent. Sa loob ng kanyang madilim at malamig na opisina sa mansyon, nag-vibrate ang cellphone ni Doña Esmeralda. Binuksan niya ito at nakita ang larawan. Kumunot ang kanyang binuksan niya ito at nakita ang larawan. Kumunot ang kanyang noo at isang pamilyar na galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang babaeng yan, sa hardin na minsan ay pag-aari ng kanyang anak, kaya kapangasawa ng kanyang anak. Isang kasuklam-suklam na tanawin. Pagkatapos, isang pangalawang mensahe ang pumasok. Isang kalakip na dokumento. Binuksan niya ito. Ito ay isang kopya ng isang birth certificate. Ang pangalan ng bata, Lyra Reyes. Ang pangalan ng ina, Liana Reyes. Nag-scroll pababa si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang sumunod na dokumento. Isang death certificate. Pangalan ng namatay, Lyra Reyes. Edad 4 na taong gulang. Dahilan ng pagkamatay, complications from restrictive cardiomyopathy. Nanigas si Doña Esmeralda. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Restrictive cardiomyopathy, ang pambihira at malupit na sakit sa puso na yon. Ang mismong sakit na kumuha sa buhay ng kanyang nag-iisang anak na si Isabela. Biglang nag-iba ang lahat. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Ang awa sa bata, ang pagpasok bilang katulong, ang biglaang pagbuti ni Leo, ang paglapit kay Miguel. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang masama at kalkuladong plano. Ang babaeng ito ay hindi lang isang oportunista. Isa itong manggagansyo na ginagamit ang sarili nitong trahedya. Ang parehong trahedya na sumira sa kanilang pamilya para manipulahin ang lahat. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Esmeralda. Akala mo matalino ka, bulong niya sa kawalan, habang nakatitig sa masayang larawan ni na Miguel at Liana sa screen ng kanyang telepono. Tingnan natin kung gaano ka katalino kapag nalaman ng lahat ang kabulukan mo. Hawak na niya ang kanyang sandata at handa na siyang gamitin ito para wasakin si Liana Reyes, minsan at para sa lahat. Ang salitang Lina ay tila isang matamis na musika
na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Miguel. Ang milagro sa hardin ay nagdala ng isang bagong liwanag sa mansyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, ang almusal ay hindi na isang malungkot na ritual. Si Leo ay nakaupo sa kanyang mataas na upuan at bagamat hindi pa rin ito gaanong nagsasalita, ang mga mata nito ay buhay na buhay. Laging hinahanap kung nasaan si Liana. Para kay Miguel, ang bawat umaga ay isang bagong pag-asa. Ang pagtingin niya kay Liana ay hindi na lamang paghanga, kundi isang lumalalim na pagtingin, isang emosyon na hindi pa siya handang pangalanan. Ngunit ang liwanag na yon ay malapit ng takpan ng isang madilim na anino. "Napakagandang umaga," sabi ni Doña Esmeralda. Umupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang boses ay tila normal, ngunit may isang kakaibang lamig dito na hindi napansin ni Miguel sa una. "Naalala ko tuloy ang charity ball na pupuntahan ko mamaya. Ito ay para sa isang foundation na tumutulong sa mga batang may sakit sa puso." Biglang tumahimik ang paligid. Ang simpleng pagbanggit sa sakit sa puso ay laging nagdadala ng anino ni Isabela sa hapagkainan. Nagpatuloy si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap kay Liana na naglalagay ng prutas sa plato ni Leo. Nakakaawa ang mga batang iyon, at lalo na ang mga magulang na walang nagawa para mailigtas sila. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Napatigil si Liana. Ang hawak niyang platito ng ubas ay biglang bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Crash! Ang tunog ng pagbagsak ng pinggan sa marmol na sahig ay kasing lakas ng isang putok ng baril sa tahimik na silid. Lahat ay napatingin kay Liana. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na putla. Tila nakakita siya ng isang multo. "Paumanhin po," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga bubog. Nakita ni Miguel ang panginginig ng mga kamay ni Liana habang pinupulot nito ang mga piraso ng nabasag na pinggan. Isang piraso ang humiwa sa daliri nito, ngunit tila hindi man lang nito naramdaman. "Hayaan mo na yan," mabilis na sabi ni Miguel. Tumatayo. "Okay ka lang?" Hindi sumagot si Liana. Tumayo lang ito, yumukod, at halos takbuhin ang daan papuntang kusina. Hawak ang sugatang kamay. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa mesa. Tumingin si Miguel sa kanyang biyenan. Si Doña Esmeralda ay kalmadong umiinom ng kanyang kape na tila walang anumang nangyari. Ngunit nakita ni Miguel ang isang bahagyang nangisi sa gilid ng mga labi nito. Isang ngisi ng tagumpay. May mali. May napakaling mali. Sinundan ni Miguel si Liana sa kusina. Naabutan niya itong nakasandal sa lababo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. "Liana, anong problema?" tanong niya. Hinawakan ito sa braso. Umiling lang si Liana, hindi humaharap sa kanya. "Wala po, sir. Pasensya na po. Nabitawan ko lang po ang pinggan." "Hindi iyon ang ibig kong sabihin," giit ni Miguel. "Bakit ka nag-react ng ganoon sa sinabi ni Doña Esmeralda?" "Masama lang po ang pakiramdam ko," sabi nito. Isang malinaw na pagsisinungaling. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Ang pag-iwas ni Liana ay tila isang sampal kay Miguel. Pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagsamahan, ng mga lihim na ibinahagi niya, eto na naman sila. Ang mga pader sa pagitan nila ay muling itinatayo. Ang tiwalang sinimulan nilang buuin ay unti-unting gumuho. Nang hapong iyon, nilapitan siya ni Doña Esmeralda sa kanyang opisina. "Miguel, anak," sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Napapansin ko lang, ang katulong na yan, hindi ba't medyo kakaiba siya?" "Ano ang ibig mong sabihin?" Malamig na tanong ni Miguel. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer. "Hindi mo ba napapansin? Palagi siyang malungkot. Bigla na lang natutulala. At ang reaksyon niya kaninang umaga, hindi normal iyon.
sabi ng matanda. Baka may tinatago siyang problema sa pag-iisip. Hindi kaya. Delikado siya para kay Leo. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay mga buto ng laso na maingat na itinatanim sa isipan ni Miguel. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang mga buto ay nandoon na. Naguugat. Buong araw, hindi mapakali si Miguel. Ang imahe ng takot sa mga mata ni Liana at ang mga babala ng kanyang biyenan ay nagtatalo sa kanyang isipan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng nagbalik ng pag-asa sa kanyang buhay o ang pamilyang matagal na niyang kasama? Gabi na. Nasa loob ng kanyang kwarto si Liana, nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod at takot. Alam niyang hindi na niya ito maaaring itago pa. Ang mga anino ng nakaraan ay humahabol na sa kanya. Ang lason ay kumakalat na. Kailangan niyang maunahan ito. Kailangan niyang sabihin kay Miguel ang lahat. Ang buong katotohanan. Utang niya iyon kay Miguel. Utang niya iyon kay Leo. At utang niya iyon sa alaala ng kanyang anak. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinunasan ng kanyang mga luha at pinalakas ang kanyang loob. Lumabas siya ng kanyang kwarto at tinahak ang pasilyo. Bawat hakbang patungo sa opisina ni Miguel ay tila 1 milya ang layo. Nang nasa tapat na siya ng pinto, huminto siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig. Isang katok lang at mababago na ang lahat. Kumatok siya. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Miguel ang nasa likod nito. Isang kasambahay ang sumalubong kay Liana, ang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Pinapatawag po kayo ni Sir Miguel sa Family Hall, Ate Liana, sabi nito. At si Doña Esmeralda rin po, mukhang importante. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Liana. Family Hall? Hindi yon ang opisina. Iyon ang lugar para sa mga formal na pagtitipon. Ang lugar kung saan ginaganap ang mga mahahalagang anunsyo. Puno ng masamang pangitain, sumunod siya sa kasambahay. Habang papalapit siya, naririnig niya ang mga boses. Bukod sa boses ni Miguel at ni Doña Esmeralda, may iba pa. Ang mga abogado ng pamilya. Pagpasok niya sa malawak na silid, lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo. Si Miguel ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod. Ang kanyang postura ay matigas. Si Doña Esmeralda ay nakaupo sa gitna ng silid na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na apoy. Ang mga abogado ay nakaupo sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. At sa isang sulok, nakaupo sa isang maliit na upuan, ay si Leo. Ang bata ay yakap-yakap ang kanyang laruang kotse. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi naiintindihan ang bigat ng nangyayari. Liana, nagsimula si Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Mabuti't narito ka na. Mayroon lang kaming ilang bagay na gustong linawin. Inilapag niya ang isang folder sa mesang nasa kanyang harapan. Binuksan niya ito. Isa kang sinungaling! Ang sigaw ay biglang sumabog mula sa matanda, puno ng galit at pagkamuhi. Itinapon niya ang mga laman ng folder sa mesa. Mga papel at mga litrato na kumalat sa makintab na kahoy. Napatingin si Liana. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Nandoon ang litrato nila ni Miguel sa hardin, ang masaya nilang yakapan. Nandoon ang kopya ng birth certificate ng kanyang anak. At nandoon ang kopya ng death certificate. Ginamit mo ang trahedya ng pamilyang ito. Patuloy ni Doña Esmeralda. Tumatayo na ngayon. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Nalaman mo na ang sakit ng anak mo ay pareho sa sakit na pumatay sa anak ko. At ginamit mo yon para makapasok dito, para makuha ang awa ni Miguel, para makuha ang pera niya.
Bawat salita ay isang punyal na tumutusok sa puso ni Liana. Gusto niyang magsalita, gusto niyang magpaliwanag, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, desperadong naghahanap ng tulong. Napatingin siya kay Miguel. Si Miguel ay lumingon na sa wakas. Ang kanyang muka ay isang maskara ng sakit. Ang pagkalito, ang galit, ang pakiramdam ng pagtataksil, lahat ay nag-aagawan sa kanyang mga mata. Nakita ni Liana ang sugat na idinulot ng mga salita ni Doña Esmeralda. Ang lason ay gumana. Totoo ba? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Ang tanong ay hindi para kay Doña Esmeralda. Ito ay para sa kanya. Tumingin si Liana sa mga mata ni Miguel, nagmamakaawa. Nagmamakaawa na sana'y makita nito ang kakatotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Miguel, hayaan mo akong magpaliwanag. Nagsusumamo niyang sabi. Sagutin mo ako. Sigaw ni Miguel, ang sakit sa kanyang boses ay napalitan ng isang umaapaw na galit. Totoo ba na alam mo na ang tungkol sa sakit ni Isabela bago ka pa man pumunta dito? Lahat ba ng ito? Lahat ba ng pinakita mo? Isang plano lang? Ang tanong ay tumama kay Liana na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, naintindihan niya. Hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin niya. Ang tiwala ay nawala na. Ang pinagsamahan nila, ang mga sandali sa silid-aklatan, ang milagro sa hardin, lahat ng iyon ay nabahiran na ng pagdududa. Hindi na siya nakasagot. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang katahimikan ay naging kanyang pag-amin sa mata ni Miguel. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Miguel na namatay. Napalitan ito ng isang malamig at basag na kawalan. Tumalikod si Miguel. Hindi na nito kayang tingnan pa siya. Umalis ka na, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon, mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa pamamahay na ito. Miguel, pakiusap. Umalis ka na. Sa sulok, si Leo ay napatayo. Nabitawan nito ang kanyang laruang kotse. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang ama. Nakita niya ang pag-iyak ni Liana. Ang pamilyar na anino ng pag-aaway at kalungkutan ay muling bumabalot sa kanya. Dahan-dahan, umatras ang bata. Ang maliit na pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang nalanta. Ang mundo ay muling naging isang maingay at nakakatakot na lugar. Muli niyang isinara ang pinto sa kanyang sarili. Ang kanyang mga labi ay nagsara ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay muling nawalan ng buhay. Lumingon si Liana, basag ang puso, at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay isang pagdurusa. Walang lumingon para pigilan siya. Paglabas niya ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Nabasa ang kanyang damit, ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad siya palayo sa bahay na minsan niyang inakalang magiging simula ng kanyang paghilom. Dala-dala ang bigat ng isang pag-ibig na winasak ng kasinungalingan at isang batang muling nalunod sa katahimikan. Sa loob ng bahay, isang malakas na tunog ng nabasag na bagay ang umalingaw-ngaw. Sinuntok ni Miguel ang isang mamahaling florera, hindi ininda ang sakit ng pagdurugo ng kanyang mga kamay. Napapasandal siya sa pader, gumuho sa sahig, isang lalaking winasak ng pagtataksil, hinahabol ng tanong sa kanyang isipan. Ano ang totoo at ano ang kasinungalingan? Ang mga sumunod na araw ay isang pagbabalik sa impyerno para kay Miguel. Ang katahimikan ay muling bumalik sa mansyon, ngunit ngayon ay mas mabigat, mas mapangapi. Si Leo ay tuluyan ng bumalik sa dati. Hindi na ito gumagamit ng sign language. Hindi na ito tumitingin sa kanyang mga mata. Muli, siya ay naging isang manikang porselana, basag at walang buhay. Ang maliit na liwanag na dinala ni Liana ay ganap nang namatay at ang dilim na naiwan ay mas madilim pa kaysa dati.
Isang gabi, hindi na makayanan ni Miguel ang mga anino sa sarili niyang bahay. Pumasok siya sa dating silid ni Isabela, isang lugar na iniiwasan niya mula nang ito'y pumanaw. Ang lahat ay naroon pa rin, hindi ginalaw, na tila naghihintay sa pagbabalik ng may-ari. Sa isang sulok ay may isang kahon ng mga gamit na dapat sana'y itatago na sa bodega. Puno ng galit sa sarili at sa mundo, sinimulan niya itong halongkatin na may balak na itapon ang lahat para mabawasan ang sakit. Mga lumang litrato, mga tiket sa concert, mga pinatuyong bulaklak. At sa ilalim ng lahat, may isang bagay siyang nakita. Isang simple, leather-bound na journal. Nag-atubili siya. Ang pagbabasa nito ay parang isang paglapastangan sa privacy ni Isabela. Ngunit ang desperasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang paggalang. Kailangan niya ng isang bagay, kahit anong bagay na makakapitan. Binuksan niya ito. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang alaala. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ang mga sulat ay naging mas malungkot. Isinulat ni Isabela ang tungkol sa kanyang kalungkutan, ang kanyang takot sa sakit, ang pakiramdam na mag-isa kahit nakasama niya si Miguel. Bawat salita ay isang dagok sa konsensya ni Miguel. Pagkatapos ay dumating siya sa isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isinulat ni Isabela ang tungkol sa isang charity na sinusuportahan niya. Isang foundation para sa mga batang may pambihirang sakit sa puso. May isang kaso na tumatak sa isipan ko, sulat ni Isabela. Isang guro mula sa probinsya. Ang kanyang anak na babae ay may kaparehong sakit ko. Nabasa ko ang kanyang mga panayam, ang kanyang lakas, ang kanyang pagmamahal. Nakakabilib. Sa kabila ng sarili niyang pagdurusa, patuloy siyang tumutulong sa ibang mga bata. Isang babaeng may pusong kayang maghilom. Nanlamig si Miguel. Hindi maari. Nanginginig ang mga kamay. Mabilis niyang binuklat ang mga huling pahina. Ang huling entry, isinulat ilang linggo bago ito pumanaw. Ang sulat kamay nito ay mahina na. Kung may mangyari sa akin, sana ay alagaan ni Miguel si Leo. At sana makilala niya ang isang babaeng may pusong kayang maghilom, tulad ng gurong iyon. Isang babaeng magtuturo sa kanya kung paano muling magmahal. Nabitawan ni Miguel ang journal. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Hindi ito isang plano. Hindi ito panloloko. Ito ay tadhana. Ang huling hiling ni Isabela. At sinira niya ito. Ipinagtabuyan niya ang sagot sa kanyang mga panalangin. Ang katuparan ng huling hiling ng kanyang asawa. Ang pagsisisi ay bumaha sa kanyang kaluluwa, isang agos na mas malakas pa kaysa sa kanyang galit. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Doña Esmeralda. Miguel, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng tagumpay. Nagpatawag ako ng isang emergency board meeting bukas. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kustodya ni Leo. Dahil sa iyong di matatag na emosyonal na estado, kamakailan, sa tingin ko ay mas mapapabuti ang bata sa aking pangangalaga. At sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang perpektong tiyempo ng pagbubunyag, ang pagkakaroon ng mga abogado, ang biglaang pag-agaw sa kustodya. Ito ay isang bitag, isang masalimuot na plano ni Doña Esmeralda para makuha ang tanging bagay na mahalaga sa kanya, ang kontrol kay Leo. Si Liana ay isang sagabal lamang na kailangang alisin. Isang bagong uri ng galit ang pumalit sa kanyang pagsisisi, isang galit na malamig at nakatuon. Hindi, mariing sabi ni Miguel sa telepono, hindi mo makukuha ang anak ko. Ibinaba niya ang tawag. Tumakbo siya palabas ng silid. Manang Fe, sigaw niya sa head housekeeper. Nasaan si Liana Reyes? Kailangan ko ang address niya. Ngayon na. Nagmadali siyang sumakay sa kanyang kotse
Hawak ang journal ni Isabela. Nagmaneho siya na parang baliw sa gitna ng gabi. Hinahabol ang oras, hinahabol ang pagkakataong itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Natagpuan niya si Liana sa isang maliit at simpleng apartment. Nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang mga mata nito ay namumugto. Ang muka ay pagod sa pag-iyak. Nang makita siya nito, sinubukan nitong isara ang pinto, ngunit pinigilan niya ito. "Liana, patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. "Alam ko na ang lahat. Walang oras para magpaliwanag. Pero pakiusap, sumama ka sa akin. Kailangan ka namin ni Leo." Nakita ni Liana ang desperasyon at sinseridad sa kanyang mga mata. Nag-alinlangan ito, ngunit sa huli, tumango. Kinabukasan, sa malamig at malaking boardroom ng Buenaventura Corporation, ipinapahayag ni Doña Esmeralda ang kanyang kaso sa harap ng mga miyembro ng board. At dahil sa pagpasok ng babaeng ito, na may malinaw na mental instability at mapanlinlang na motibo, ang emosyonal na kaligtasan ng aking apo ay nasa matinding panganib, sabi niya, puno ng pekeng pag-aalala. Hindi iyan totoo. Isang malakas na boses ang pumutol sa kanya. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Miguel at sa tabi niya si Liana. Gulat ang makikita sa mukha ng lahat, lalo na ni Doña Esmeralda. "Miguel, ano ang ibig sabihin nito?" Nanggagalaiting tanong ng matanda. Hindi ito pinansin ni Miguel. Lumakad siya patungo sa gitna ng mesa at inilapag ang journal ni Isabela. "Gusto mong pag-usapan ang alaala ng anak mo, Esmeralda?" Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Pwes, pakinggan natin kung ano talaga ang nasa isip niya. Binuksan niya ang journal at binasa ng malakas ang huling entry ni Isabela. Ang bawat salita ay isang dagok na unti-unting sumisira sa kastilyo ng kasinungalingan na binuo ni Doña Esmeralda. Nang matapos siya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Esmeralda ay namutla, walang masabi. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang maliit at nanginginig na boses ang bumasag sa lahat. "Mama, Liana." Lahat ng tao ay napalingon sa may pintuan. Nakatayo roon si Leo. Ang mga mata ay nakatuon kay Liana. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit puno rin ng isang matinding pangungulila. Ang dalawang salitang iyon, na binitiwan ng isang nanginginig na boses bata, ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng akusasyon at paliwanag na nangyari sa silid na iyon. Tila huminto ang mundo ni Liana. Nakita niya si Leo na nakatayo sa may pintuan at sa isang iglap, nawala ang boardroom, nawala ang mga abogado, nawala si Doña Esmeralda. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang bata. Ang batang minahal niya, ang batang tinulungan niya, ang batang nasaktan dahil sa kanya. Leo, bulong niya. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pinaghalong sakit at pagmamahal. Dahan-dahang lumakad si Leo papasok. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pagsisikap. Tumingin ito sa kanyang lola, pagkatapos ay sa kanyang ama, at sa wakas, ang kanyang mga mata ay muling napako kay Liana. Itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay, at sa harap ng lahat, ginawa nito ang mga sign na sabay nilang pinag-aralan. "Mama, Liana." Pagkatapos ay itinuro nito ang sarili, si Miguel at si Liana, at ginawa ang huling sign. "Pamilya." Hindi na napigilan ni Liana ang kanyang mga luha. Tumakbo siya at lumuhod sa harap ni Leo. Niyakap ito ng mahigpit. "Nandito na ako, anak. Nandito na ako." Paulit-ulit niyang bulong habang hinahagkan ang buhok ng bata. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Leo na yumakap pabalik sa kanya, isang yakap na puno ng pangungulila at pagtanggap. Ang eksenang yon ang tuluyang sumira
sa lahat ng natitirang depensa ni Doña Esmeralda. Ang boses mismo ng bata ang nagpatunay na si Liana ay hindi isang banta, kundi isang lunas. Ang kanyang engranding plano ay gumuho sa harap niya. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang mapanghusga ng board at walang nakitang kakampi. Talunan, tumalikod siya at lumabas ng silid nang walang imik. Ang kanyang pagkatalo ay kasing bigat ng katahimikang kanyang iniwan. Ang krisis ay tapos na, ngunit ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Kinagabihan, dinala ni Miguel si Liana sa dalampasigan sa isang pribadong beach na pag-aari ng pamilya. Tanging ang tunog ng mga alon at ang huni ng hangin ang kanilang kasama. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, Liana. Nagsimula si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayong abot-tanaw. Ang sakit na idinulot ko sa iyo, hindi kayang burahin ng kahit anong salita. Humarap siya kay Liana at sa liwanag ng papalubog na araw, nakita ni Liana ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Naging bulag ako sa sarili kong sakit. Hinayaan kong lamunin ng galit at pagdududa ang puso ko. At sa proseso, nasaktan ko ang taong nag-iisang nagpakita sa akin kung paano muling umasa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan sa harap ni Liana. Nagulat si Liana. "Miguel, tumayo ka." "Hindi," sabi nito. Hinawakan ang kanyang mga kamay. "Dito lang ako, hanggang sa mapatawad mo ako. Patawarin mo ako, Liana. Hindi dahil sa alok ko noon, hindi dahil sa yaman ko. Patawarin mo ako dahil sa puso ko, na sinugatan ko at sinugatan ka." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na higit pa sa pasasalamat. Pwede bang, pwede bang bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon? Isang pagkakataong mahalin ka ng tama? Ang mga salitang iyon, binitiwan ng may buong pagpapakumbaba, ang tuluyang naghilom sa sugat sa puso ni Liana. Hindi na niya kailangan ng mga paliwanag. Ang kailangan lang niya ay ang katotohanang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha at dahan-dahang tumango. "Oo, Miguel. Oo." Itinayo siya ni Miguel at niyakap ng mahigpit. Sa yakap na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawang basag na kaluluwa ay sa wakas ay naging buo, makalipas ang ilang buwan. Isang malakas na halakhak ng bata ang umalingaw-ngaw sa dalampasigan. Si Leo, suot ang isang maliwanag na asul na sando, ay tumatakbo habang hawak ang tali ng isang malaking saranggola. Ang saranggola ay sumasayaw sa hangin, isang makulay na simbolo ng kalayaan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang payong, ay nakaupo sina Miguel at Liana, magkahawak kamay. Si Miguel ay hindi na ang malamig at desperadong bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Si Liana ay hindi na ang aninong nagtatago sa sakit. Ang kanyang ngiti ay malaya at totoo. "Papa, Mama Liana." "Mas mataas pa," sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay malinaw at masaya. Hinahamon ng hangin. Nagkatinginan sina Miguel at Liana at nagbahagi ng isang ngamangiting puno ng pagmamahal. Tumayo sila at sinalubong ang bata. Binuhat ni Miguel si Leo sa kanyang mga balikat, habang si Liana naman ay humawak sa kamay ng bata. Silang tatlo, magkakasama, ay nagpatuloy sa pagpapatakbo sa dalampasigan. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang buhangin. Hindi sila isang perpektong pamilya na nabuo ng dugo. Sila ay isang pamilyang binuo ng mga basag na piraso, pinagdugtong ng pag-unawa, pinagtibay ng pagpapatawad, at pinag-isa ng isang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng katahimikan. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na 1 taon. Para sa iba, ito ay 365 na araw lamang. Ngunit para kay Miguel, ang 1 taon na lumipas ay isang buong buhay. Isang bagong buhay. Nakatayo siya sa dulo ng isang pasilyo na gawa sa puting tela.
na marahang iwinawagayway ng hangin mula sa dagat. Ang buhangin sa ilalim ng kanyang sapatos ay mainit-init. Ang tunog ng alon ay isang pamilyar na musika. Ito ang parehong dalampasigan kung saan siya lumuhod at humingi ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, nakatayo siya rito, naghihintay sa simula ng kanilang habang buhay. Tumingin siya sa kanyang tabi. Doon nakatayo ang kanyang best man, isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nakasuot ng isang maliit na puting suit. Ang buhok ay makintab at maayos na nakasuklay. Hawak nito ang isang maliit na unan kung saan nakapatong ang 2 simpleng singsing. "Okay ka lang, champion?" tanong ni Miguel. Inaayos ang bowtie ng anak. Ngumiti ng malaki si Leo. "Okay lang, Papa. Excited na ako makita si Mama Liana." Ang bawat salitang malinaw na binibigkas ni Leo ay isang himala pa rin para kay Miguel. Ang bata ay hindi lang nagsasalita ngayon. Ito ay masaya, masigla, at puno ng buhay. Ang mga anino sa mga mata nito ay matagal nang napalitan ng walang katapusang kislap. At pagkatapos, tumugtog ang musika. Isang malambing na tunog ng gitara. Lumingon ang lahat at napatigil sa paghinga si Miguel. Naglalakad sa pasilyo si Liana. Ang kanyang damit ay simple ngunit elegante, na tila humahalik sa buhanginan sa bawat hakbang niya. Ang kanyang buhok ay may mga maliliit na bulaklak. Ang kanyang nangiting iyon ang nagligtas sa kanya. Habang naglalakad siya papalapit, ang isip ni Liana ay lumilipad pabalik. Naalala niya ang babaeng puno ng takot na unang tumapak sa mansyon ng mga Buenaventura. Ang babaeng nagtago sa likod ng uniforme ng isang katulong, dala-dala ang bigat ng isang pusong nawalan. Hindi niya kailanman inakala na ang lugar na yon ng pagdurusa ay magiging lugar din ng kanyang pinakadakilang pagpapagaling. Hindi niya hinanap ang pag-ibig. Ang tanging gusto niya ay tulungan ang isang batang nalulunod sa kalungkutan. Ngunit sa pag-abot niya sa kamay ng batang iyon, hindi niya namalayan, inaabot na rin pala niya ang kamay ng ama nito. At sa paghawak nila sa isa't isa, ang 3 basag na piraso ay naging isang buong pamilya. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, sinalubong siya ni Miguel. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga mata ay nagniningning sa isang pagmamahal na mas malawak pa kaysa sa karagatan sa kanilang likuran. "Handa ka na ba?" bulong nito. "Kasama mo? Lagi," sagot ni Liana. Ang seremonya ay simple at taimtim. Walang daan-daang bisita, walang marangyang dekorasyon. Tanging ang kanilang malalapit na kaibigan, sina Manang Fe, at ang iilang tapat na kasambahay, at ang dagat, langit, at araw bilang kanilang mga saksi. Nang oras na ng kanilang mga panata, hindi sila gumamit ng mga scripted na salita. "Liana," nagsimula si Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Dumating ka sa buhay ko nung akala ko ay wala ng pag-asa. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, umunawa, at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ipinapangako ko sa harap ng ating anak at sa harap ng lahat, nagugugulin ko ang bawat araw ng buhay ko na patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Mahal na mahal kita." Si Liana naman, habang pinipigilan ang mga luha ng kaligayahan, ang nagsalita. "Miguel, tinuruan mo akong muling magtiwala. Tinuruan mo akong maniwala na posibleng magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa kaligayahan. Ibinigay mo sa akin ang pinakamagandang regalo, hindi ang iyong yaman, kundi ang iyong puso at ang pagkakataong maging ina muli sa isang napakagandang bata." Tumingin siya kay Leo at ngumiti. "Ipinapangako kong aalagaan ko ang pamilyang ito, ang ating pamilya, habang ako'y nabubuhay. Mahal na mahal kita. Maaari mo nang halikan ng nobya.
sabi ng pari. Ngunit bago pa man makagalaw si Miguel, isang maliit na boses ang sumingit. "Wait!" sigaw ni Leo. Napatingin ang lahat sa bata. Ngumiti si Leo at pagkatapos, sa harap ng lahat, itinaas ni Nia ang kanyang mga kamay. Gamit ang sign language na nagbuklod sa kanilang tatlo, dahan-dahan niyang isinenyas ang mga salitang, "Mahal, ko, kayo, pamilya." Iyon na ang selyo ng kanilang kwento. Ang mga luhang hindi na napigilan ni na Miguel at Liana ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng sukdulang kaligayahan. Hinalikan ni Miguel si Liana, isang halik na puno ng mga pangako at pasasalamat. At pagkatapos, sabay nilang niyakap si Leo. Silang tatlo, magkayakap sa gitna ng dalampasigan, ay isang perpektong larawan ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng isang pag-ibig na kayang magsalita kahit sa gitna ng katahimikan. Habang papalubog ang araw at nag-aagaw ang kulay kahel at lila sa kalangitan, magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Ang kanilang mga anino ay tatlo, isang ama, isang ina at isang anak. Hindi na sila ang mga taong basag na nagkita isang taon na ang nakalipas. Sila ay isang testimonya na ang mga pinakamalalim na sugat ay maaaring maghilom, na ang pinakamatinding katahimikan ay maaaring mapalitan ng pinakamatamis na musika, at ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan, kundi binubuo, piraso por piraso, araw-araw, habang buhay.